Importante yung magandang pangalan. Proverbs 22. Yung Proverbs katabi ng Psalms. Proverbs 22 verse 1. Piliin mo ang magandang reputasyon kesa napakaraming pera. Mas okay na ginagalang ka kesa meron kang silver at gold. Pag tingnan nyo sa kahit saang industry, diba? Ang pinaka-importante yung pangalan. Ang sabi ni Paul, si Jesus, binigyan siya ng Father ng pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ako, umabot na ako sa ganung status na pangalan, nire-request ka na by name. Diba? Diba yung mga nagisuki ninyo, nire-request kayo by name. Oh, naka-attach na doon yung integrity mo tsaka yung quality ng work mo sa pangalan. The good name. Kaya mapapansin nyo, lalo sa mga artist, parehas naman. Mas magaling pa nga kumanta yung isa. Pero ba't sobrang mahal nung isa? The attitude. Tapos, kinukuha pa rin yung mahal. Dahil sa magandang pangalan. Kasi doon galing yung pangalan eh. Pag maganda yung pangalan, ibig sabihin maganda yung reputasyon, maganda yung integrity, maganda yung attitude, maganda yung work ethics. Kaya maganda yung pangalan. Tapos, sobrang tagal buuin ng magandang pangalan. Sobrang tagal niyang i-build. It would take decades to build up a name. Ang tawag ng industry dyan, brand. Diba? Halimbawa, Nike. Pangalan yan eh. Yung mga sinusuot natin, puro pangalan ng ibang tao eh. Lalo sa bag. Puro pangalan ng ibang tao yun eh. Diba? Oh. Oh, wow, di ba? So, pangalan ng ibang, puro pangalan yan eh. Lalo yung, di ba, Ralph Lauren, mga ganon, Hermes, mga pangalan ng ibang tao. Bakit? Valuable na yung name nila, kaya pwedeng bibilhin ng mahal. Tama? Sa amin, ganun din. Halimbawa ako, sa ginagawa ko, merong mga kayang gumawa ng ginagawa ko sa puppetry na 20% lang ng rate ko. Pero yung sa akin, hindi na. Kasi hanggang mag-retire na nga ako. Ibig sabihin, semi-retired na ako sa children party. Hindi na ako nagmamarket. Pero, kasi busy na ako sa ministry. Pero may naghahanap pa rin sa akin by name. Diba? Sasabihin ng iba na hindi naiintindihan, pangalan lang binayaran mo dyan eh. Sasabihin ng iba na nakakaintindi, importante yung magandang pangalan. Doon sa pangalan, kasama yung years of experience, yung integrity, yung service, yung work ethics. Ito ang catch sa magandang pangalan. Sobrang hirap niyang buuin, mga 20 years bago ka makabuo ng magandang pangalan. Kaya siyang masira ng 5 minutes. Alam niyo ba yung pangalang Judas, kung ano ibig sabihin? Ang ibig po sabihin ng pangalang Judas, papuri sa Diyos. Tanong, maganda ba yung pangalan? Maganda. Papangalan mo ba sa anak mo? Hindi kasi naging yung name. Di ba? Po. Kasi nasira nung may dala nung pangalan, yung pangalang maganda na dala niya. Diba? So kahit maganda ibig sabihin ng pangalan, hindi mo ipapangalan sa anak mo. Alam niyo ba ibig sabihin ng Lucifer? Ang ibig sabihin ng Lucifer, the bright shining one. Yes. Nagliliwanag na sa lahat ng angels, siya yung pinakamaliwanag eh. Siya yung pinaka-important. Nagrebelde sa Diyos. Gusto niya siya ang Diyos. Napakaganda ng meaning ng pangalan, nasira nung may-ari. Napakaganda ng meaning ng Judas, nasira nung may-ari. Yung Manny Pacquiao, 'di ba? Mukha bang social yung pangalang Manny Pacquiao? Hindi eh. Pero ang ganda nung ginawa ng may-ari, na bit-bit niya ngayon yung pangalan. May bibigay ako sa inyo example. Pumunta ako ng Korea, laban ni Mayweather tsaka ni Pacquiao to. Okay? Korea ba yun? Hindi. Pumunta ako ng Korea, kapanahon ng laban nila. Kakatapos lang ng laban nila. Okay. Hindi pa uso yung dashboard. 'Di ba? Yung dashcam. 'Di ba may dashcam na lahat ng kotse ngayon? Hindi pa uso dashcam. Sa Korea ko unang nakita 'yon. Sabi ko, ano 'to? Sabi ko doon sa mga kasama namin doon na Korean. Dashcam. So pagdating ko doon sa train terminal, yung terminal nila parang mall 'yon eh. May mga malls doon katabi. So tingin ako ng dashcam. Tapos di sinabi niya yung presyo. Tapos hingi ako ng discount. Tapos wala na daw discount. Tapos di paikot-ikot ako. Gusto ko talaga magka-dashcam. Sabi ko, come on, just one last discount. Kasama ko yung wife ko noon. Tinanong niya ako, sabi niya, what country? Kasi mga Korean, piso-piso lang mag-English yan. Ibig sabihin, pa isa-isa lang sila mag-English. What country?
Sabi ko, Philippines. Sabi niya, Manny Pacquiao. Ayun. Oh, sabi niya, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, win, fight, not Mayweather. Sabi niya, kakataas ng laban. Okay. $5 more discount. $5. Nasa 300 pesos yun. Kasi 58, 57 ang dollars eh. So, $5 discount. So, sagad na. Kaya sabi ko, hindi ko pa nakikita si Manny Pacquiao. May utang na ako kay Manny. Kasi dahil sa pangalan niya. Okay. Dating kami ng Singapore. First time namin sa Singapore. Nagkaroon po ako ng commercial sa commercial sa Colgate, tita. Sa Singapore ginawa. Kasama yung puppet ko. Tapos, pag sakay namin ng taxi, tanong agad yung yung driver, where to? Isusulat mo kasi mahirap yung Singlish, yung Singapore English. Kailangan isulat mo na lang kasi pag sinabi mo hindi kayo magkaintindihan eh. Susulat namin. Tapos country, sabi namin Philippines. Wow, Manny Pacquiao. Ganun. Tapos ang bait-bait niya na sa amin agad. Kanina parang ang sungit-sungit niya nung sinabi naming Philippines, biglang ang bait-bait niya na. Hindi ko siya kilala. Ilang beses na akong natulungan ng pangalan niya. Hindi nga ako nagbabanggit, sila eh. Sinasabi ko lang, Pilipino ako eh. Okay. Meron po, eto, recent lang. Yung Korean namin na co-pastor, bumili ng sasakyan dito sa Pasay. Counselor sa Pasay yung binilhan namin. No? So, pumunta kami doon, sinama ako ng misis ko. Sabi niya, sama ka. Sabi ko, ipag-drive kita, wala mo akong lakad. So, pagdating doon, tinan, tapos magbabayaran. Ang magbabayad, ang usapan una, magpupunta sa BDO, sasama yung may-ari ng sasakyan para doon ibibigay yung bayad kasi baka itakbo yung coach, di ba? So, tapos so ganyan. So, sama. Siyempre ayaw din ng cheque kasi baka tumalbog. So, sa bangko magbabayaran. So, tinignan yung sasakyan, okay na. Pakilala kami. Ako po si Ruther, ganyan. Tapos siya, sabi niya ni counselor, Ruther, Sir Ruther, ito, isilipin nyo, maganda to. So, inaano niya. Parang pinapakita niya talaga maganda yung sasakyan. Honda Odyssey, maganda talaga. So, tapos, bayaran na, doon na. Yung misis ko, humahagil yung misis ko, magaling mag-buy and sell yung misis ko eh. Humahagil siya, ano na po, baka pwede pang bawasan, 10,000 last na. Kasi nagbigay na siya ng bawas. So, para 510,000 kasi ang total cost, no? Mura na yan, sa iba 550 yan eh, ganyan eh. Sige no, sagarin nyo na 500, sagarin nyo ng 500, gano'n. Tapos, kasi binigyan sa kanyang 520, binigyan ng 510, sagad na sa 510. Sagad. Sabi, sige, sagarin nyo na 500 para wala ng Sabi niya, Madam, kita niyo naman, ang ganda-ganda ng sasakyan. Ikaw sa iba ngayon, naabot pa ng 600 yan, o 650, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos sabi niya, tsaka wala kayong sa akin, kung meron kayong problema dyan, i-google niyo lang ako. Counselor siya eh. Para niya, i-google niyo ako. Ako nakaupo lang ako ng ganyan, di ginugel niya yung sarili niya. Lumabas yung dami niyang picture sa Hindi ko kayo tatakbuhan, ganyan. Tapos meron siya construction firm, dami niyang ginagawa. So, tapos tinitingnan namin. Tapos, di ganyan. Sabi ko, po, yan. Tapos, nagbiro ako. Sabi ko, sir, ako, i-google mo ako. Pag sabi ko sa kanya, i-google mo ako, tiningnan niya ako ng Sabi niya, sabi ko na ikaw yun eh. Sabi niya, ikaw si Ruther. Sabi niya, alam mo, ang laking tulong mo sa akin. Lagi kitang pinapanood. Pag mainit ulo ko, pag na-stress ako, pinapanood kita. Tingnan mo, binuksan niya yung YouTube niya. Ayan pinapanood lang kita. Kasi madali po ako hanapin. Type mo lang sa YouTube, Ruther TV. Maglalabasan yung videos ko. O kaya, Pilipinas Got Talent, Puppet, lalabasan yung videos ko. Tapos ganyan. Dito ang tuwa siya. Mami, sabi niya doon sa asawa niya. Sabi ko na idol kita. Nung 2010 pa, pinapanood kita sa PGT. Binoto kita, ganyan. Di ako. Nagulat ako. Sabi ko, ay talaga po, thank you po. Ganyan. Di ako. Maya, sabi ni Mrs. Sir, paano? Baka pwede yun. Sabi ni Mrs. Sir, paano yan? Baka pwede lang yung 10K. Samantalang 3 beses na siyang tinanggihan. Mula nung dumating kami doon, 3 beses niyang hinirit, 3 beses siyang tinanggihan. Pag sabi ni Mrs. na, baka pwede na pong isagad. Umupo siyang ganyan, tapos tumingin siya sa akin, tapos sabi niya, idol ko kasi talaga to eh. Sige na. Bigay, palakpakan kami. 10,000. Isipin niyo.
Umupo lang ako doon. Buti na lang sinama mo to si Idol. Ganyan. Tapos nung pauwi na kami, sabi ko kay Mrs., na-realize ko, sabi ko, ang tagal na nun, 2010 pa yun eh. Diba yung Grand Finals ng PGT1? 2010 pa yun eh. Dati po kasi, 2010, 2011, kahit saan ako maglakad dyan, may humahabol pa sa akin yung picture-picture. Kasi syempre, like na sa TV, di ba? Sabi ko kay Mrs., totoo yung nasa Bible, no? Yun. Mahalaga yung magandang pangalan. Correct. Exactly. Oo, nagugulat ako na ganun. So, totoo siya. So, tante yung pangalan. So, yan. So, ngayon, tayo, pag naging Christian ka, hindi ka na lang basta, ano ba ako? Hindi na ako basta router. Ako si router na Christian. Yung pangalan ko po, router, galing yan sa nicknames ng parents ko eh. Rudy tsaka Terry. Rodito tsaka Estelita. Rudy tsaka Terry. From childhood, I have that awareness. Anong awareness? Kahit anong gawin ko, damay magulang ko. Dala ko pangalan ng magulang ko. Kaya kahit saan, wala akong trabaho napuntahan na hindi ko ginawang maayos. Lahat ng trabaho ginawa ko. Hindi nga po ako naggagawa ng curriculum vitae. Kasi puro recommendation lang eh. So pag dumating ako doon, kilala na nila ako magtatrabaho. Wala na requirements masyado, walang ganun. So, kasi maayos ako kasi iniisip ko, hindi ko dala lang yung pangalan ko eh. Dala ko yung parents ko. Okay. Ngayon, pag Christian ka na, hindi lang pangalan mo dala mo pangalan ni Jesus. Kaya kung nasaan ka, galingan mo.